Pagkakamali ng Lakers at Walker Kessler, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Isa namang former executive ang nagsiwalat sa malaking pagkakamali na ginawa ng Los Angeles Lakers ngayong summer. Naayon pa nga dito ay nakakabigla raw na makita na binigyan ng Los Angeles Lakers ng 4-year $32 million itong si Max Christie. Na meron pa nga itong player option sa pang-4 na taon. Lalo at sa 2 taon nito sa Lakers ay hindi naman daw ito masyado ginagamit. Na hindi pa nga ito ganun kahusay na player. Higit sa lahat ay hindi pa daw nito na ipapakita ang full strength niya sa rotation ng Los Angeles Lakers. Kaya hindi daw worth it na binigyan ng malaking kontrata si Max Christie para ibalik sa kanilang kupunan. Alam naman natin na ang 21 years old at pang 35 overall pick ng Lakers noong 2022 NBA draft na si Max Christie ay hindi masyado ginamit ni Coach Darvingham sa kanyang rotation. Kahit last season sa playoff sa first round series nila laban sa Denver Nuggets, ay hindi man lang nakapaglaro itong si Max Christie. Pero sa regular season ay nag-average ito ng 4 points at 2 rebounds sa loob ng 14 minutes per game. Kaya naman marami ang nagdududa kung tama ba ang ginawa ng Lakers. Na binigyan ng malaking kontrata ang player nila na si Max Christie lalo at kulang pa ito sa experience. Pero mga idol, solid pa naman ito na player kaya ibinalik ito ng Lakers. Mahusay nga itong shooter sa catch and shoot sa 3-point line. Isang solid na defender at rebounder kaya nga rin ito ang makagawa ng sarili niyang tira. Higit sa lahat ay grabe ang kanyang athleticism na malakas nga itong mag-dunk. Kaya asahan na natin next season na mabibigyan na ito ng malaking role sa Lakers at mahabang playing time. Na dito ay kailangan ni Max Christie na maglaro sa kanyang best performance. Para naman hindi mabigo ang Lakers na nagtiwala sa kanya at nagbigay ng malaking kontrata. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kay Max Christie? Samantalang Los Angeles Lakers dapat na daw makuha itong si Walker Kessler via trade dito sa Utah Jazz. Lalo at available nga rin itong e-trade ng kanilang kupunan. Na kung sana ay hindi na nga daw ito kasama sa plano ng Utah Jazz sa kanilang long-term plan. Kaya naman itong si Coach JJ Redick ay gusto na makakuha ng isang big man na makakasama ni Anthony Davis. Lalo at ang Western Conference daw ay puno ng mga bigs katulad ng Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, OKC Thunder at ito daw Memphis na merong Zach Edey. Kaya kailangan daw ng Lakers ng maraming big size sa kanilang lineup para pagdating daw ng playoffs ay handa ang Lakers sa kanilang makakaharap. Na ito ngang si Walker Kessler ay bagay talaga ito na makasama ni Anthony Davis. Isa nga itong mahusay na rebounder na may 7 rebounds per game. Mahusay rin itong shot blocker na may 2 blocks per game. Ang maganda pa kay Walker Kessler ay isa itong lob threat sa mga kalaban. Na bagamat mabagal itong mag-switch sa depensa at kulang ito sa kakayahan sa kanyang shooting lalo na sa 3-point area, ay malaking bagay naman yung mga rebounds at depensa na magagawa niya para sa Lakers. Lalo at kinakailangan ng Lakers na mapigilan ang malalaking sentro ng kalaban. Isa pa ay mapapalakas ni Walker Kessler ang rebounding ng kanilang kupunan na dito ay may makakatulong na sila LeBron at Davis. Pero mga idol, malaking bagay pa naman ang maaaring ibigay ng Lakers na kapalit sa Utah Jazz. Kabilang nga dito ang kanilang 2029 future first round pick. Unprotected kasi yun mga idol, ibig sabihin ay kung ano ang makuha ng Lakers sa draft lottery ay yun ang makukuha ng Utah Jazz pag nagkataon. Lalo at panigurado na magiging lottery team ang Lakers sa taon na yun dahil wala na si LeBron sa taong 2029. Na dito ay hindi nga sigurado kung makakapasok sila ng playoffs. Kaya nasa top 4 picks ang possible na makuha ng Lakers sa taon na yun sa NBA lottery. Kaya mas maganda kung mag-antay na lang ang Lakers na maging available na sila Jonas Valanciunas at Wendell Carter Jr. Na bukod kasi sa size at depensa ay may mga shooting din sa labas ang mga player na ito. Kaya naman ay makakatulong din sila sa opensa ng Lakers. Kaya antayin na lang nila ang kalagitnaan ng season kung saan ay marami na ang players na available sa trade. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?